Alam ng lahat na walang pag-ibig sa mga kasal ng mayayamang pamilya. Lalo na kung ito ay isang arranged marriage para sa interes ng dalawang pamilya. Kung magagawa ng mag-asawa na maging magalang sa isa't isa, maituturing na itong sapat. Sa karamihan ng kaso, pareho silang magkakaroon ng kanya-kanyang buhay pagkatapos ng kasal. Pero depende pa rin sa sitwasyon. Halimbawa, kung nagkasundo silang magkaanak para mapanatili ang ugnayan ng kanilang mga pamilya, uunahin muna nilang magkaanak. Pagkatapos noon, balik na ulit sa kanya-kanyang buhay. Pero anuman ang mangyari sa araw ng kasal, kailangang lahat ay maging masaya at maayos. Ako yata ang pinakamalas. Halos kalahating oras na akong naghihintay dito sa lugar ng kasal, pero wala pa rin ang bride na si Liu Ruyan. Kilala siya sa aming sirkulo bilang isang pasaway. Sabi nila, mula nang magkaisip siya ay nasa rebellious stage na. Anumang bagay, gaano man kahusay ang pagkakaayos, basta't kasama siya, siguradong masisira. Kung hindi lang dahil sa utang na loob ng pamilya ko sa pamilya Liu na kailangang bayaran sa pamamagitan ng kasalang ito, hinding-hindi ko siya papakasalan. Dahil napakatigas talaga ng ulo niya. Gaya ng inaasahan ko, gumawa na naman siya ng eksena sa araw ng kasal niya. Matapos maghintay ng mahigit kalahating oras ang mga bisita, sa wakas ay dumating siya. Ang suot niyang sagradong wedding gown ay medyo punit-punit na parang may humila nito. At ang mahaba niyang buhok ay magulo, sa liig niyang maputi na parang sa sisn, may ilang chikinini, hiki. Hindi na kailangang isipin pa, halatang galing siya sa isang matinding tilabanan. At higit sa lahat, may kasama siyang lalaki. Ang lalaking iyon ay nakasuot din ng kaparehong damit pangkasal na suot ko. Kung hindi mo alam, aakalain mong siya ang groom. Kilala ko rin siya, si Shai Hao. Ang sirkulong kinabibilangan niya ay mas mababa ng hindi bababa sa 2 antas kaysa sa amin. Kaya kilala ko lang siya, pero wala kaming malalim na ugnayan. Umakyat sa entablado si Liu Ruyan at Shai Hao sa gitna ng pagkagulat ng lahat. Ang tingin sa akin ng lahat ay maihalong awa at pangutya. Wala akong magawa. Ako, si Zai Cheng, ay kilalang tao rin sa aming sirkulo, pero sa mismong araw ng kasal ko, niloko ako. At ang bride ko pa mismo ang nagdala ng kalaguyo niya sa harap ko. Pag-akyat ni Liu Ruyan sa entablado, sinamaan niya ako ng tingin, saka inagaw ang mikropono sa wedding host. Lahat naman tayo dito ay taga-sirkulo, kaya alam nating lahat kung ano ang ibig sabihin ng arranged marriage. Hindi ako mahilig magpanggap kaya diretsahin ko na. Mayroon akong taong mahal. Tumingin siya sa akin at sinabing, Zai Cheng, magkakaroon tayo ng kanya-kanyang buhay. Pagkatapos, sa harap ko, itinaas niya ang lailayan ng kanyang palda. Nakita ko ang punit niyang puting medyas na may garter, at ang mga mansa ng dugo rito. Tumawa si Liu Ruyan na parang baliw. Bago tayo ikasal, nakipagtalik muna ako kay Shai Hao. Nandidiri ka ba? Para bang huminto ang paghinga ng lahat sa sandaling iyon. Dahil alam ng lahat ng naroroon na ang isang arranged marriage na kasal ay isang proseso lang para maging kagalang-galang ang lahat sa mata ng publiko. Pagkatapos, kung paano sila mag-aaway o mag-aayos, bahala na ang mag-asawa sa bahay nila. Pero si Liu Ruyan, pinili niyang gawin ito sa paraang hindi matatanggap ng sinuman. Sinasadya niyang ipahiya ako. At patuloy siyang nakatitig sa akin na para bang gusto niyang makita ang galit sa mukha ko. Pero bibigin ko siya. Dahil wala naman talaga akong nararamdaman para sa kanya, kaya wala akong pakialam sa ginagawa niya. Bukod pa rito, bata pa lang ako ay sinanay na akong kontrolin ang aking emosyon. Kahit na nagingit-ngit ako sa loob, kailangan kong panatilihing kalmado ang aking ekspresyon. Kung magwawala ako ngayon, magiging katatawanan ako sa buong sirkulo. Pero kung mananatili akong kalmado at mapagbigay, kahit maging katatawanan ako, mas marami ang hahanga sa akin. Dahil habang mas elegante ako, mas lalong magmumukhang baliw at katawa-tawa si Liu Ruyan. Ninisyan ko siya at sinabing, sige. Kanya-kanyang buhay. Pagkatapos ay tumingin ako kay Shai Hao. Mula ngayon, kahit anong gusto niyong gawin, malaya kayo. Pero pwede bang umalis ka muna para matapos na namin itong kasal? Ang mga salita ko ay tila nakasakit kay Liu Ruyan. Tinitigan niya ako ng masama. Zai Cheng, lalaki ka pa ba? Niloko na kita, hindi ka man lang nagagalit. Kaya baka pag nagalit ako, magiging buo ulit ang mga nasira, pabiro kong sabi. Nanginig ang gilid ng labi ni Liu Ruyan.
Ang dami niyang inihandang masasakit na salita pero lahat ay napigilan ko. Pero si Shaihao ay hindi gumalaw. Nanatili siyang nakatayo sa entablado, nakakuyom ang mga kamao, at namumula ang mga matang nakatitig sa akin. Zai Cheng, alam kong hindi kita kayang talunin pagdating sa yaman at background. Pero totoo ang pagmamahalan namin ni Ruyan. Pwede bang hilingin ko na huwag mo na siyang pakasalan? Pagbigyan mo na kami. Umiling ako habang nakangiti sa paraang elegante at mapagbigay. Hindi lang yaman at background ang lamang ko sa'yo. Isa ako sa ilang napili para sa special youth class ng Tsinghua University. Ikaw? Anong natapos mo? Sa pagkakaalam ko, isang kung saang-saang universidad lang sa ibang bansa, hindi ba? Pangalawa, hindi mo mahal si Liu Ruyan. Kung mahal mo siya, pipigilan mo siyang magwala sa harap ng lahat at sirain ang sarili niyang reputasyon. Pangatlo, ang arranged marriage sa pagitan ng mayayamang pamilya ay hindi ganoon kasimple. Ang interes na sangkot sa pagsasama ng pamilya Zhai at Liu ay katumbas ng 100 pamilya Shai. Naiintindihan mo ba? Kalmado kong sinabi, sabay senyas na umalis na siya. Sige na, maaari ka nang bumaba. Kung hindi, magiging kahiya-hiya ka lang. Shaihao, huwag kang umalis, hinawakan ni Liu Ruyan ang kamay ni Shaihao, pero agad niya itong binitawan at hinawakan na lang ang pulso nito. Hindi umalis si Shaihao. Sa halip, mapanukso niya akong tiningnan. Normal lang na maliitin ako ng isang Zai Cheng. Pero anong magagawa mo kung ako lang ang mahal ni Ruyan? Mukhang hindi mo pa rin naintindihan, sabi ko habang umiiling at matyaga kong ipinaliwanag. Kung hindi ka pa aalis ngayon, maniwala ka sa akin, hindi na ako ang kailangang kumilos. Ang pamilya Liu mismo ang gagawa ng mabilis at malakas na paraan para mawala ang pamilya Shai sa buong syudad. Dahil akala mo, mukha ko ang sinisira mo, pero sa katotohanan, ang pamilya Liu ang napapahiya. Agad na namutla si Shaihao. Nanginginig ang kanyang mga labi. May sasabihin pa sana si Liu Ruyan, pero umiling ako at mumiti sa kanya. Tama na ang kalokohan. Hindi ako nagluloko, pumadyak si Liu Ruyan, nakapamiwang at mukhang mag-iskandalo na. Umiling ako. Inabot ko ang aking kamay at marahang pinunasan ang chikinini sa kanyang leg. Agad na umatras si Liu Ruyan at tinakpan ang kanyang leg. Natawa ako. Ruyan, baka hindi mo alam, ang totoong chikinini ay isang uri ng pasa. Kung maputi ang balat, magkakaroon ito ng butil-butil na itsura, hindi tulad ng sayo na parang minakupan lang. Tiningnan ako ni Liu Ruyan na parang nakakita ng halimaw. Tao ka ba? Niloko ka na, hindi ka nagalit tapos pinapansin mo pa ang mga detalyeng iyan. Hindi naman kita mahal, kaya wala akong pakialam kung niloko mo ako o hindi, sabi ko habang nakangiti. Natigilan na naman si Liu Ruyan. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Lahat ng aso sa kalsada na madadaanan mo papuntang eskwela, kailangan mong saktan. Anumang magandang bagay, basta't masangkot ka, nasisira. Sa tingin mo ba may sira ako sa ulo para mahalin ka? Natatawa kong sabi. Napakasama na ng itsura ng mukha ni Liu Ruyan. Pero itinaas ko ulit ang kanyang palda at itinuro ang mansa ng dugo sa kanyang puting medyas. Ang dugo kapag natuyo ay nagiging kulay brown. Ang kulay niyan ay halatang galing sa dragon fruit. Habang sinasabi ko ito, yumuko ako at kinaskas ang mansa sa medyas, saka ipinakita ang daliri ko sa kanya. Tingnan mo, nandito pa ang mga buto ng dragon fruit. Ha 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 ha, isang ale sa mga manonood ang hindi na napigilang tumawa. Sumunod ang malakas na tawanan ng lahat. Namula ng husto ang mukha ni Liu Ruyan. Hindi niya kailanman inakala na ang lahat ng pinaghandaan niyang plano ay ganito lang wawasakin. Pero hindi siya papatalo. Itinuro niya si Shaihao. Pero totoo ang pagmamahalan namin ni Shaihao. Umiling ako. Kanina, noong hinawakan mo siya, una mong hinawakan ang kamay niya, pero agad mong binitawan para hawakan ang pulso niya. Pagkatapos, pinunasan mo pa ang kamay mo sa wedding gown mo. Ibig sabihin, ayaw mo siyang hawakan. Kung totoong pag-ibig yan, bakit ayaw mo siyang hawakan? Stitcha, Zai Cheng. Naglalaro ka ba ng detective show sa akin? Tuluyan nang bumigay si Liu Ruyan. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Humarap ako sa mga tao. Mahilig lang talagang maging pasaway si Ruyan, alam nating lahat iyan. Pero may narinig na ba kayo na may magulo siyang buhay pag-ibig?
Wala, di ba? Dahil lagi siyang disente at may respeto sa sarili. Medyo may pagkasira lang talaga ang ulo niya. Habang sinasabi ko ito, hinaplos ko pa ang kanyang ulo na may paglalambing. Sa totoo lang, tingin ko ay ang cute niya. Sa tingin ko magiging masaya kami sa aming pagsasama. Tinabig ni Liuruyan ang kamay ko at sinamaan ako ng tingin, pero tila naantig siya sa sinabi kong cute siya. Tila nagulat siya. Pagkatapos ay tinitigan niya ako na parang nabighani. Alam kong sinusubukan niyang basahin ang nasa isip ko. Pero nginisyan ko lang siya ng may pahiwatig. Sige na, kasal na tayo. Kung gusto mo akong tingnan, marami tayong oras. Sa bahay, hahayaan kitang tingnan ako ng husto. May sakit ka ba sa ulo, sa unang pagkakataon na mula si Liuruyan? Humarap ulit ako sa mga tao. Sige na po, mga kaibigan. Itutuloy na po natin ang seremonya ng kasal. Sa sandaling iyon, umakyat na rin ang dalawang kabataang lalaki mula sa pamilya Liu at kinalagkad pababa si Shai Hao na tulala na. Nagpatuloy ang kasal. Hindi na nanggulo si Liuruyan. Kahit wala siyang emosyon, nakipagtulungan naman siya. Sumunod ang pag-aalay ng toast. Pareho kaming nalasing ni Liuruyan dahil pareho kaming masama ang loob. Kahit gaano pa ako naging mahusay sa pag-arte kanina, paraan lang iyon para mabawasan ang pinsala. At tulad ng sinabi ni Liuruyan, lalaki ako. Ang maloko sa harap ng lahat, kahit pa arranged marriage ito, ay sapat na dahilan para magalit. Nakikita ko rin na hindi masaya ang pamilya Zhai. Bilang ganti, nilalasing nila ang pamilya Liu. Mabuti na lang at hindi sila nagsuntukan, masasabing may modo pa rin sila. 3:00 ng hapon, dinala kami ni Liuruyan sa isang mansyon sa probinsya. Pagpasok ko sa bahay, agad kong hinubad ang aking damit. Lasing na sumunod sa akin si Liuruyan, may panunuya sa kanyang boses. Zhai Cheng, wag mong isipin na dahil pinakasalan mo ako, mababago mo na ang isip ko. Hindi kita hahayaang hawakan ako. Agad ko siyang sinampal at natumba siya sa sahig. Hawak-hawak ni Liuruyan ang kanyang mukha, hindi makapaniwala sa ginawa ko. Sa tingin mo, ikaw ang masusunod dito. Itinapon ko siya sa likod ng sofa at tinali ang kanyang mga kamay gamit ang kanyang panali sa buhok. Ano nang ginagawa mo? Natakot si Liuruyan at nagsimulang magpumiglas. Mabilis kong dinislocate ang kanyang balikat. Sumigaw siya sa sakit at tuluyan ng hindi makalaban. Liuruyan, pwede naman sana tayong magkaroon ng mapayapang pagsasama. Pumayag pa nga sana akong hindi ka galawin. Pero sobra na ang ginawa mo ngayon. Kaya ngayon, talagang gagawin ko ang nararapat ngayong gabi, sabi ko nang walang emosyon. Makalipas ang kalahating oras, si Liuruyan, na dinislocate ko ang balikat, ay nakabaluktot sa sofa. Natatakpan ng buhok ang kanyang mukha, pero ang nakikitang kanang mata niya ay masamang nakatitig sa akin. Ngumisi ako. Huwag kang magkakamali. Wala kang pinagkaiba sa mga babae ko sa labas. Hindi ako magkakaroon ng damdamin para sa'yo dahil lang sa nangyari ngayon. Papatayin kita, bulong ni Liuruyan. Masyado kang mahina. Hindi mo kaya. Tandaan mo, ang asong kumakagat ay hindi tumatahol, sabi ko sabay turo sa sarili ko. Ako ang asong kumakagat. Bago ako kumilos, hindi ako tumatahol. Habang ikaw, puro ka lang pagbabanta. Nang marinig iyon ni Liuruyan, nagsimula siyang manginig na para bang ngayon lang niya naramdaman ang takot. Lahat ba ng pinakita mo sa kasal, yung pagiging elegante at mapagbigay, ay pag-arte lang, nanginginig niyang tanong. Lumapit ako, yumuko, at hinawakan ang kanyang buhok, pilit siyang pinatingala sa akin. Ano sa tingin mo? Akala mo ba sisirain ko ang halos isang taong pinagplanuhan ng dalawang pamilya para lang sa isang baliw na tulad mo? Arranged marriage. Arranged marriage. Noong pinag-usapan niyo yan, tinanong niyo ba ako? Biglang sumigaw si Liuruyan ng buong lakas. Lumapit ako sa kanya at bumulong sa kanyang tainga. Sa tingin mo ba, sa pamilyang pinanganakan natin, may pagpipilian ba ang mga taong tulad natin? Pero ayokong mapanganak sa ganitong pamilya. Kinagat ni Liuruyan ang balikat ko, pero hindi tumagos. Masyadong matigas ang muscles ko. Hinila ko ang kanyang buhok palayo. Pero maswerte ka pa rin. Dahil inanalisa ko ang ugali mo. Ang pagiging rebelde mo ay nagmumula sa ayaw mong kinokontrol ka. Kaya minsan, tinanong kita ng harapan. Kung hindi ka pumayag, papalitan kita ng iba. Pero pumayag ka.
Huminga ng malalim si Liruyan. Pumayag nga ako. Pero porket pumayag na, hindi na ba pwedeng magbago ng isip? Pwede. Pero dapat sinabi mo isang araw bago ang kasal. Para napalitan ka namin, kalmado kong sabi. Pero kasal ito. Basta-basta na lang magpapalit ng tao, halos mabaliw na si Liruyan. Hindi niya matanggap ang ganitong uri ng kasal at buhay. Para sa mga pamilya natin, ang kasal ay para protektahan ang interes ng negosyo, hindi para ipagtanggol ang pag-ibig. Tungkol naman sa pag-ibig na gusto mo, pwede nating pag-usapan pagkatapos ng kasal. Basta't hindi ka sosobra, papayagan kitang gawin ang gusto mo. Alam kong mali ito, pero ito ang patakaran ng laro. Binitawan ko siya. Nakita ko ang kanyang wasak na itsura at bigla akong naawa. O kaya, subukan mong mahalin ako, bigla kong mungkahi. Hindi naman pangit ang mukha ko. Matangkad at malakas din ako. Marunong din ako maging romantiko at magpatawa. Natigilan si Liruyan at tinitigan ako. Bigla siyang tumawa. Kahit napalabas lang ang nangyari kanina kay Shaihao, totoo na mayroon akong ibang mahal. Walang problema, tumango ako. Isang buwan pagkatapos ng kasal, manahimik muna tayong dalawa. Pagkatapos ng isang buwan, gawin mo na ang gusto mo. Pero mas maganda kung patago mo lang gagawin. Huwag kang mag-iiwan ng ebidensya. Itinuro ni Liruyan ang kanyang magulong wedding gown. Kung ganoon, ano nang ibig sabihin ng ginawa mo kanina? Ginawa mo sa akin yon. Liruyan, pareho na tayong matatanda. Sa kasal, dinungisan mo ang pangalan ko. Kaya dapat asahan mong dudungisan din kita, sabi ko nang walang emosyon. Nakikita kong importante sa'yo ang pagkabirhen mo. Kaya ginamit ko ang bagay na pinakaimportante sa iyo para saktan ka. Tulad ng alam mong importante sa amin ang dignidad, kaya pinili mong ipahiya kami sa harap ng lahat. Demonyo ka, nagingit-ngit na sabi ni Liruyan, puno ng galit ang kanyang mga mata. Salamat sa papuri, umiti ako at nagpunta na sa banyo para maligo. Pagkatapos kong maligo at bumalik sa kwarto, nakahiga na si Liruyan sa kama. Nakaligo na rin siya. Basa pa ang kanyang buhok, at nakasuot siya ng manipis na pantulog na parang tela ng gasa. Nang marinig niya ang mga yapak ko, naging alerto siya at bumangon. Tumalikod ako at umalis. Nakahinga siya ng maluwag. Pero hindi nagtagal, bumalik din ako. Talaga bang kailangan mong matulog sa tabi ko? Nanginginig ang boses ni Liruyan. Umupo ako sa tabi niya, kinuha ang kanyang basang buhok, at ginamit ang hairdryer na dala ko para patuyuin ito. Sasakit ang ulo mo kapag natulog kang basa ang buhok, malambing kong sabi. Natigilan si Liruyan. Gusto niyang malaman kung anong klaseng tao ba talaga ako. Kakasakit lang sa kanya, pero ngayon ay napakabait ko na naman. Nakita ko ang iniisip niya, kaya't matyaga kong ipinaliwanag, hindi maganda ang tingin ko sa iyo, pero hindi rin kita kinamumuhian. At naaawa ako sa iyo, tulad ng pagkaawa ko sa sarili ko dahil wala rin akong pagpipilian. Pero ganyan talaga ang buhay. Kailangan mong pumili ng isang landas na tatahakin. Nang makita kong hindi siya tumutol, nagpatuloy ako. Kaya kung hindi ka unang naghamon, hindi kita sasaktan. Pero dahil ikaw ang unang gumawa ng hakbang, tiyak nagaganti ako. Pwede sana tayong maging pantay lang, walang utang na loob. Pero kapag may nagkamali, kailangang magbayad. Ganyan ako. Natahimik si Liruyan sandali bago nagsabing, hindi ko masyadong naintindihan. Nag-isip ako. Sa simpleng salita, basta't sumusunod ka sa mga patakaran at hindi mo ako hinahamon, magiging maayos tayo. Narinig kong tumango si Liruyan na tila naging masunurin. Matapos kong patuyuin ang kanyang buhok, humiga ako sa tabi niya. Agad siyang tumutol sa ginawa ko. Kama ko to. Alam ko. May pinipili akong kama, sabi niya. Sige, aalis na ako. Akma na akong aalis nang hawakan niya ako. Hinila ko siya at niyakap. Kapag hinawakan kita baka hindi na ganoon kasama ang pakiramdam kung ganito lang tayo matutulog. Ang ideal na sitwasyon para sa akin ay magmahalan tayo pagkatapos ng kasal. Handa akong subukan. Sana ikaw rin. Hindi na nagpumigla si Liruyan pero hindi rin siya sumagot. Di nagtagal, nakatulog na siya. Sa sumunod na buwan, halos hindi kami umalis sa mansyon. Mas nakilala namin ang isa't isa. Gaya ng hula ko,
isa siyang taong ayaw na pinamamahalaan ang kanyang buhay ng iba. At likas siyang rebelde. Dahil sa mga mayayamang pamilya, ang edukasyon mula pagkabata ay parang brainwashing, kaya bihira ang mga tulad niya. Paminsan-minsan, umiinom kami ng alak. At sa tuwing nalalasing kami, hindi namin maiwasang matulog ng magkasama. Maganda kasi siya at maganda ang katawan. Parang isang mailap na pusa na may kaakit-akit na pagkaligaw. At siya naman ay tila nasarapan din total, kasal na naman kami. Kaya kahit medyo nag-aatubili sa simula, sa huli ay nalulung na rin. May mga pagkakataon pa nga na siya ang unang nagyaya. Isang buwan ang lumipas at bumalik na kami sa normal na buhay. Bumalik ako sa kumpanya para asikasuhin ang mga naiwang trabaho. Nagkaroon din ako ng meeting. Gabi na ako nakauwi. Pagpasok ko sa bahay, medyo nalungkot ako. Sa loob ng isang buwan, nasanay na pala ako sa presensya ni Liu Ruyan. Wala siya sa bahay at parang ang laki ng kulang. Pero siguro, ito naman talaga ang normal. Hindi nagtagal, inihain na ang pagkain. Umupo ako sa hapagkainan, medyo iritable. Dati, mag-isa lang din naman akong kumakain. Bihira ang bisita sa mansyon ko. Maging ang pamilya ko ay bihira ring dumalaw. May mga kaibigan akong dumadalaw paminsan-minsan, pero hindi sila nagtatagal dahil alam nilang maaga akong matulog. Kaya sanay na akong mag-isa. Pero sinira ni Liu Ruyan ang nakasanayan kong iyon. At nasanay na akong kasama siya. Ngayon, hindi na naman siya umuuwi at sinira na naman niya ang nakasanayan ko. Napahilamos ako at napabuntong hininga. Nakakainis. Biglang tumunog ang telepono ko. WeChat. Kinuha ko ito. Mensahe mula sa kaibigan kong si Liu Zhu. Binuksan ko ito. Isang maikling video. Pagkatapos kong mapanood, parang gumuho ang mundo ko. Ang video ay kuha sa deck ng isang yacht. May mga drone na bumubuo ng mga salita, Liu Ruyan, Happy Birthday Fuzun. Pagkatapos, ipinakita ang eksena kung saan magkaharap si Liu Ruyan at si Fuzun. Sa mga mata niya, mayroong hiya ng isang dalaga at hindi maitago ang ngiti sa kanyang mga labi. Habang sa mga mata ni Fuzun, puno ito ng pagmamahal. Kaya pala si Fuzun ang gusto ni Liu Ruyan. Magkasama kami sa iisang sirkulo. Pero ilang taon na ang nakalipas, bigla siyang naging monghe sa Wudang Mountain. Maliban sa akin, siguro walang nakakaalam kung bakit. Pero gumawa siya ng imahe para sa sarili niya, isang taong lumayo sa makamundong bagay. Nagpatuloy ang video. Sa deck, nakita ko ang maraming kakilala gaya ng inaasahan. Nagsiselos ako. Naiinis kong pinatay ang video at natawa sa sarili. Akala ko talaga magmamahalan kami ni Liu Ruyan pagkatapos ng kasal. Pero mukhang ako lang pala ang umaasa. Pero okay lang. Tanggap ko naman. Pero nagpadala ulit ng mensahe si Liu Zhu. Isang mensahe na pagkatapos kong mabasa ay kailangan ko nang pumunta doon. Kuya, okay lang maglaro. Pero sa yacht mo pa talaga siya nag-birthday party. Ano to? Iyon ang mensahe ni Liu Zhu. Tumayo ako at tinawag ang driver. Kung sa ibang lugar ginawa ni Liu Ruyan to, tatanggapin ko. Magkakaroon na lang kami ng kanya-kanyang buhay. Pero sumobra na naman siya. Sa yacht ko pa ginanap ang birthday ni Fuzun. Para itong Siximen King na inutusan si Wuda lang na itulak siya sa duyan. Bukas, magiging usap-usapan na to sa buong sirkulo. Nahuhulaan ko na ang sasabihin nila, walang pakialam si Liu Ruyan sa damdamin ni Zhai Cheng, sa yate pa mismo ni Zhai Cheng ginanap ang birthday ng kalaguyo niya. Malamang hindi magtatagal ang kasal nila. At ang kooperasyon ng aming mga pamilya ay siguradong maapektuhan. Gagamitin ito ng mga kalaban namin para guluhin ang negosyo ng pamilya Zhai at Liu. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan kong pumunta doon para ayusin ang gulo ni Liu Ruyan. Habang nasa daan, nag-ayos na ako ng helicopter. Mahigit 1 oras ang lumipas, dumating na ako sa yate. Nang makita ng mga tao ang helicopter na lumapag, nahulaan na nilang ako ang dumating. Nang lumitaw ako sa deck, mapaglaro ang tingin nila sa akin. Samantala, si Liu Ruyan at Fuzun ay magkaharap na nakaupo, may maliit na cake sa harap nila at nag-uusap ng pabulong. Nang lumapit ako, nagkunwari si Liu Ruyan na hindi ako nakita, pero kitang-kita sa mukha niya ang pagkakasala.
Si Fuzon naman ang tumayo at inilahad ang kanyang kamay. Matagal na tayong hindi nagkita, Zaicheng. Nga, matagal na, sabi ko habang nakikipagkamay. Pagkatapos, tumingin ako kay Liu Ruyan. Pasensya na, huli na akong dumating. Masyadong maraming trabaho sa kumpanya. Natigilan si Liu Ruyan pero naintindihan niya ang ibig kong sabihin. Kung siya ang dating siya, siguradong magre-rebelde siya at sisirain ang lahat. Pero ngayon, tumayo siya, lumapit sa akin at kumapit sa braso ko. Alam kong abala ka. Kaya inunahan na kitang maghanda. Tumango ako. Pagkatapos ay sinabi ko kay Fuzon, kumusta? Maganda ba ang welcome party ko para sa'yo? Natigilan si Fuzon at napatingin kay Liu Ruyan. Pero umiwas ng tingin si Liu Ruyan at sumandal sa akin. Lalong hindi makapaniwala si Fuzon. Ruyan, bulong niya, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Paliwanag? Estitsa ka. Noong inimbitahan mo ako, hindi mo sinabing yate to ni Zaicheng. At ano yung mga drone na iyon? Hindi ko alam na birthday mo pala ngayon. Kung hindi lang dahil sa utang na loob ko sa'yo, dahil niligtas mo ang buhay ko, hindi ako mag-aaksaya ng panahon na makipagplastikan sa'yo. Itatapon kita sa tubig, sabi ni Liu Ruyan nang nakangiti. Teka, parang mali. Hindi ba gusto ni Liu Ruyan si Fuzon? Tinapik ko ang balikat ni Fuzon. Fuzon, noong sinira ko ang makamundong puso mo, tumakbo ka at naging monghe. Ngayon, bumalik ka. Hahayaan mo ba akong durugin ulit yan? Malakas ang boses ko at parang nagbibiro, pero iba ang dating sa pandinig ng iba. Dahil alam ng lahat na may something tea sa pagiging monghe ni Fuzon noon, pero hindi nila alam kung bakit. Ang mga salita ko ang nagsilbing mitsa sa apoy ng chismis. Naging excited din si Liu Ruyan. Zaicheng, ano nang nangyari? Kwento mo. Namutla si Fuzon. Umiti ako. Wala naman. 3 taon na ang nakalipas, nagpustahan kami. Natalo siya sa akin ng 1 bilyon. Pero ayaw niyang aminin. Naghamon pa siya ng laban sa ring. Ang resulta, 6 na buwan siyang na-ospital. Pagkalabas niya, binayaran niya ako ng 1 bilyon tapos naging monghe siya. Dahil sa sinabi ko, napahiya si Fuzon. Ang iba naman ay nagsimula ng tumawa. Alam ng lahat na nalugi ang pamilya Fu 3 taon na ang nakalipas, pero sinabi nila na dahil iyon sa isang problema sa international trade. Kaya walang nag-ugnay nito sa pagiging monghe ni Fuzon. Ngayong sinabi ko na, nahulaan na ng lahat. Ang pagiging monghe ni Fuzon ay parang pagpapatapon sa kanya ng pamilya niya. Tumingin ako kay Fuzon at mumiti. Kaya pala nagtanim ka ng sama ng loob. Pagbalik mo, nilinlang mo agad ang asawa ko. Ginamit mo ang pagiging medyo maisira sa ulo ng asawa ko para gantihan ako. Umatras si Fuzon dahil nakita niyang umiti ako. Yung ngiting napakaliwanag. Noong huling beses akong umiti ng ganyan, na ospital siya ng 6 na buwan. Tumayo rin si Liu Ruyan at sinabi sa iba, matagal na kaming magkakilala ni Fuzon. Iniligtas niya ako sa isang nightclub, kaya may utang na loob ako sa kanya. Nangyayain niya ako ngayon, sumama ako ng walang pag-aalinlangan. Pero hindi ko alam na yate pala to ni Zaicheng. At hindi ko rin inayos yung mga drone. Dati, hindi siya nagpapaliwanag ng kahit ano. Pero ngayon, kusa siyang nagsalita. Biglang tumakbo papalapit ang kaibigan kong si Liu Zhu. Nahanap na ang team na gumawa ng drone programming. Inupahan sila ni Fuzon. Nang marinig ito ng lahat, lalo silang napatingin kay Fuzon ng may panunuya. Sa totoo lang, maraming ganitong maruruming paraan sa pagitan ng mayayamang pamilya, pero bihira ang nabubuking sa harap ng lahat. Inalog ko ang aking mga kamay. Fuzon, mukhang magiging monghe ka na naman. Naging taoist ka na. Ngayon, maging Buddhist ka naman. Isang mabilis na hakbang, sinipa ko si Fuzon at lumipad siya. Sunod-sunod na suntok at sipa ang dumapo sa kanya. Sumisigaw siya sa sakit. Si Liu Ruyan, na likas na masayahin, ay nakitang masaya akong nananakit kaya lumapit din at nakisipa. Stitcha! Tinuring kitang tagapagligtas, tapos pagbalik mo, lolokohin mo ako. Wawasakin ko ang pagkalalaki mo. Habang pinapanood ko ang kanyang tunay na kagalakan, naging maganda ang pakiramdam ko. Ilang minuto ang lumipas, kinalagkad na palayo si Fuzon.
Ginamit ang helicopter ko para dalhin siya sa ospital. Hindi naman pwedeng mamatay siya, kailangan pa rin ang paraan para makabawi. Nagdala kami ni Liuruyan ng beer sa deck. Sinindihan namin ang grill, naglagay ng ilang pagkain at nagsimulang uminom. Pero walang nagsasalita. Bakit ka pumunta? Uminom si Liuruyan ng beer at siniko ako. Hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung paano sasabihin na dahil sa selos. Tila umaasa si Liuruyan. Nang hindi ako nagsalita, nalungkot siya. Alam ko, pumunta ka dahil eight mo to. At sa eight mo pa ako nag-birthday party para sa ibang lalaki. Makakaapekto to sa ating dalawang pamilya. Pagkatapos ay uminom siya ng mag-isa at hindi na ako pinansin. Nakita kong nagagalit siya. At tinanong niya kung nagsiselos ako, halatang umaasa siyang nagsiselos nga ako. Alam mo ba? Dati, sanay na akong mag-isa. Pero sinira mo iyon. Nasanay akong kasama ka. Kaya pag uwi ko at wala ka, nalungkot na ako. Iniisip ko kung pinuntahan mo na ba yung taong gusto mo. Tapos, nagpadala ng video si Liu Zhu. Nakita ko si Fuzun. Medyo masama ang loob ko. Pero nangako ako sa'yo na pagkatapos ng isang buwan, hindi na kita pakikialaman. Gusto talaga kitang puntahan at tanungin kung bakit hindi mo subukang mahalin ako pagkatapos ng kasal. Siguro, wala lang akong lakas ng loob. Hindi ako pumunta. Tapos sinabi ni Liu Zuo na nasa 8 ko kayo. Kaya napilitan akong pumunta. Tumingin ako sa kanya at nakita kong nagniningning ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa. Sige na nga, mahal na kita. Kung pwede, maging normal na mag-asawa na tayo, pwede ba? Tanong ko. Tumango ng mariin si Liuruyan, niyakap ang liig ko at hinalikan ako. Hindi kami ganoon ka-open para gawin yon sa labas. Nagmamadali kaming bumalik sa kwarto. Kinabukasan, paggising ko, gising na pala siya. Nakatagilid siyang nakahiga at nakatitig sa akin. Kailan ka pagising? Tanong ko. Lumapit si Liuruyan at hinalikan ako. Pagkatapos, hinalikan niya ulit ako na parang hindi pa kontento. Kanina pa. Lumapit si Liuruyan sa akin. Magstay muna tayo dito ng ilang araw. Hindi pa naman kailangang bumalik sa kumpanya, di ba? Sige, tumango ako. May tanong ako, sasagutin mo ba? Ano ang tanong? Nag-isip ako. Sabi mo may gusto kang iba. Sino? Hindi ko sasabihin. Hindi na iyon mahalaga. Ikaw na lang ang mahal ko ngayon, sabi ni Liuruyan habang yakap ako. Pero gusto ko pa ring malaman. Biglang nagsalita si Liuruyan. Noong napag-usapan ang arranged marriage, bigla mo akong nilapitan at tinanong kung pumapayag ako. Sinabi mo na kung hindi, pwede kang palitan. Alam mo ba kung ano nang iniisip ko noon? Umiling ako. Lahat sila sinasabing henyo ka, 12 years old pa lang, nasa special youth class ka na. Sabi nila, henyo ka rin sa negosyo, pagkahawak mo pa lang sa kumpanya, nakakuha ka agad ng 2 malaking oportunidad at ginawang lider sa industriya ang pamilya Zhai. Sabi ng mga taga-sirkulo, marami kang babae, pero wala kang siniseryoso. Pero walang nagsabi sa akin na hihingin mo ang opinyon ko. Maging ang pamilya ko, hindi ako tinanong. Inutusan lang nila ako. Pero ikaw, tinanong mo ako. Kaya, palihim kitang inalam. Nakiusap pa ako sa nanay mo na dalhin ako sa kumpanya para makita kang nag-meeting. Marami akong nalaman tungkol sa'yo. Hindi ko alam kung kailan, pero minahal na kita, sabi ni Liuruyan habang umiiyak. Agad kong pinunasan ang kanyang mga luha. Kung ganon, bakit ka pa nanggulo sa kasal? Nagtatampo. Minahal kita, pero ang tingin mo sa akin ay para lang sa arranged marriage. At isang gabi bago ang kasal, kasama mo ang napakaraming babae buong gabi. Sa tingin mo ba hindi ako maapektuhan? Kaya bigla kong ayaw nang magpakasal. Mahal kita, pero para sa'yo, isa lang akong kasangkapan sa arranged marriage. Pakiramdam ko ang laking kawawa ko. Naging emosyonal ako at gusto kong magwala. Kaya ginamit ko si Shaihao para saktan ka. Pero noong sinabi mong pwede tayong magmahalan pagkatapos ng kasal, medyo natuwa ako. Bigla akong sinuntok ni Liuruyan ng ilang beses. Pero sinaktan mo ako noong araw na iyon. At ginawa mo pa iyon. Alam mo bang ilang araw akong nagkaroon ng bangungot? Kasalanan ko, sabi ko nang may pag-aalala.
Pero bakit hindi mo ako nilapitan? Kung sinabi mo lang na mahal mo ako, siguradong magiging tapat ako sa ating kasal. Natatakot ako. Baka ayawan mo ako. Hindi maganda ang reputasyon ko, sabi niya ulit ng may pagtatampo. Nagpaliwanag din ako. Tungkol sa sinabi mong party bago ang kasal, yung mga babaeng iyon ay para lang magtago. Nandoon ang mga magulang at kapatid mo noong gabing iyon. Pinag-uusapan namin ang mga detalye ng proyekto. Nag-aalala kaming may makinig. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kahit na para lang magtago yon, totoo namang marami kang girlfriend. Hindi mo maitatanggi yon, sabi ni Liu Ruyan. Alam kong maaga o huli magkakaroon ako ng arranged marriage. Kaya nagpakasaya na ako noon. Pero ako, hindi ako nagpakasaya. Medyo lugi ako, sabi ni Liu Ruyan. Kahit lugi ka, tanggapin mo na lang. Hindi mo na mababawi yon, sabi niya sabay halik. Hindi ka pa nag-toothbrush, mabaho. Tara, mag-toothbrush tayo. Ang kasal na pinaka hindi pinaniniwalaan sa buong sirkulo ay naging napakatamis. At 1 taon ang lumipas, nabuntis si Liu Ruyan. Pansamantala kong ipinasa ang pamamahala ng kumpanya sa kapatid ko. At araw-araw, nasa tabi ako ni Liu Ruyan. Mabait naman talaga siya, ayaw lang niyang kontrolin. Madalas niyang sabihin na ayaw niyang kontrolin, pero kontrolado pa rin ang buhay niya. Pero maswerte siya. Dahil ako ang napangasawa niya sa arranged marriage. Dahil minahal ko rin siya.